Good morning, everyone. Pakibati niyo po muna yung katabi ninyo. Good morning. And we are now on the third Sunday of Lent. We continue to prepare ourselves to celebrate the coming celebration of the Paschal mysteries of our Lord, the suffering, death, and resurrection of our Lord. Ngayon pa lamang ay pinapaalala ko po sa inyo, hindi ang Good Friday ang ending ng Lent o ng Holy Week. Sometimes kasi medyo ang akala natin ng climax, ang highlight ay ang Good Friday. Para namang nasanay tayo nang hinihintay natin ay ang kamatayan ng ibang tao. Ang hinihintay natin ay ang pagbagsak at pagkakamali at paghihirap ng ibang tao. Remember, we are all waiting and preparing to share not only in the suffering and death, but in the resurrection of Christ. Kaya yung ating prayer, fasting, almsgiving, ay hopefully can truly make us worthy to share in the victory of Christ. Pero wag nating kalilimutan, before the Easter Sunday, we should all experience, meditate again, the suffering and death of Christ. Huwag natin lalaktawan yon at hindi natin pwedeng laktawan yon. Masyado lang nasanay yung ibang tao. Mahilig yung lumaktaw ng lumaktaw, humakbang ng humakbang. Meron akong bagong staff ngayon sa parish. Lagi kong pinapagalitan. Siguro may mga kilala kayong ganitong tao. He would always skip one step ng hagdanan. Alam niyo yung lagi nagmamadali. Nilalaktawan yung isang step ng hagdan, nagmamadali. Delikado yon. Huwag niyong gagawin yon. Pwede kang mapahamak doon. Bakit kasi para bang nasanay na tayo na gusto mo lagi kang nagmamadali? Bakit gusto mo mauna lagi? Ba't kasi nagmamadali ka? Bakit kasi ang tamad-tamad mo nang lumakad at dumaan sa mas tama at mabuting daan? Sa mas tamang paraan. Nung bata ho ako, nung nag-aaral ako sa elementary at high school, isa sa lagi kong hinihintay kapag start ng school year, sino kaya yung aking mga magiging bagong kaklase. At alam mo ninyo, ang lagi kong hinahanap doon, pag pinapakilala ng teachers namin, meet your new classmate. Sabi ko, hindi ko naman naging kaklase ito last year. Accelerated. Nagkaroon ka ba ng kaklaseng accelerated dati? Kaya daw na-accelerate kasi matalino. Well, hindi ako, never akong nag-accelerate. Pero wag niyong kakalimutan, hindi porket hindi ka na-accelerate, hindi ka nakagraduate. We should all learn to take the road of Christ again. And what is the road to salvation? Nowadays, that is the road less traveled. You take the process and you trust the process. Before the liberation of the Israelites from Egypt, bago sila napalaya, meron munang hakbang na ginawa ang Diyos. Meron munang proseso. Kinausap niya muna si Moises. Ipinaliwanag niya muna kay Moises kung ano ang mangyayari. Siguro bilang Diyos, kaya niyang gawing kagad yun instantly. But He taught us and He gave us the value of taking the process. Kinausap niya muna si Moises. Binigyan niya muna ng instruction si Moises. This is what you are going to do. This is what you are going to say. And Moses, before he started the mission, before he did the mission, nakinig muna siya. Nagtanong muna siya. Wala sigurong professional at magagaling na doktor, engineer ngayon kung walang estudyanteng nakinig muna. Kung walang estudyanteng nagtanong muna.
listen, learn. Hanggang ngayon ba ganyan ka pa rin? Baka sabihin nyo, alin dun, Father? Yung nakikinig, nagtatanong ka pa rin ba muna? Marunong ka pa rin bang magtanong at makinig muna? O mas mabilis at magaling ka nang magreklamo na lang? Mag-iingat ho tayo. The warning, the reminder of St. Paul in our second reading ay ang kanyang paalala rin sa ating lahat ngayon. My dear friends, let me remind you, hindi natatapos sa pagtanggap natin sa mga blessings ang kalooban ng Diyos para sa atin. Huwag mong isipin na kapag nakuha mo na yung petitions mo, kapag nangyari na yung hinihingi mo, that's it. Yun na ba ang gusto ng Diyos sa'yo? No. There is something more than what you receive. We are all blessed to become a blessing. May plano pa ang Diyos sa bawat biyayang tinatanggap natin. Kaya nga ito ang babalan ni St. Paul. Huwag tayo sanang matulad sa mga Israelita noon na pagkatapos silang palayain ng Panginoon, when God told them to take the journey, kailangan nyo munang maglakbay to achieve the promised land. But along the way, nung nakakaranas na sila ng hirap, ng pagod, ng gutom, nung hindi kagad nangyayari ang gusto na nila, nagbago na sila. Naging mareklamo na sila. What happened to you? Minsan, kung humingi tayo, ito, naririnig natin ito sa mga magulang natin lalo na, at sa mga taong paborito nating nilalapitan. Makinig ho kayo. Ikaw ba'y nasabihan na ng ganito? Kung makahingi ka, para kang may patago. Kung mag-expect ka, para kang amo. Sabi ng matatanda, hindi pinupulot ang pera. Maghintay ka. Wala kang katulong. Kumilos ka. This Lent, God is giving us the gift of repentance and conversion. It's never too late. Baka hindi ka naman ganyan dati. Nagbago ka lang at binago ka lang ng kasamaan ng kasalanan. Pero ang babala ni Kristo, kapag hindi tayo tumalikod at nagbago, mapapahamak tayong pare-pareho. At tandaan ho natin, may hangganan ang lahat ng bagay. When the owner of the vineyard saw na hindi nagbubunga ang kanyang halaman, ang sabi niya sa gardener, putulin mo na, nakakasikip lang yan, sayang lang yung space. Ano ang sabi ng gardener? Please, give it a try. Baka pwede pang maayos. Didiligan ko, lilinisin ko. Baka magbunga pa. This Lent, yan ang ilagay mo sa isip at puso mo. Hindi ka pa tapos. Inaayos ka pa ng Diyos. As we continue this celebration, my dear friends, Lent is giving us the gift of hope. Hope to believe that you can still be good, that you can still be better. But also, hope to believe na meron ka pang kayang gawin. Huwag mong sayangin dahil lagi mong tatandaan nung nakita at sabi nung gardener, pag ginawa ko na ang lahat at hindi pa rin namunga, putulin mo. Learn to trust the process. Amen.